Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bingbong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na rin sinasabi ko. Hindi inaprubahan nila na kaya itong mga nagsinangaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madalit sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Pero, ayan na mga kababayan, pinawalang bisa ng Court of Appeals yung pagka-absuelto ni dating Senadora Laila de Lima, mga kababayan. Ayan, so kamakailan lang po ay kinonfirm po niya na tinawagan po siya ni House Speaker Martin Romualdez na makasama sana or maisama siya doon sa prosecution, mga kababayan, laban po doon sa impeachment ni VP Sara, kasi parang dalawang congressman yata na kasama sa prosecution ang natalo nung nakarang eleksyon. Kaya itong si Senadora or dating Senadora Laila de Lima at itong si Attorney Chel Jokno, ito yung dalawang dagdag doon sa prosecution team dapat ng para sa impeachment ni VP Sara. Pero ngayong araw ay nagpahayag itong Court of Appeals na pinawalang bisa po nila yung pagka-absuelto ni dating Senadora Laila de Lima. So most likely, mga kababayan, hindi na po siya makasama doon sa prosecution team, mga kababayan, doon sa impeachment ni VP Sara. Ayan, so sabi ni Attorney Sal Panelo na baka ibalik po to sa kulungan, mga kababayan, or balik sa dating proseso na kung saan mag-hearing ulit, mga kababayan, kasi hindi daw nasunod yung proseso nung pag-absuelto ka sa kanya, mga kababayan, or pag-acquit sa kanya. So panoorin pa natin, mga kababayan, itong mga pahayag ngayon ni Attorney Sal Panelo. Attorney Sal, hindi pa nga natatapos, wala pa nga declaration, power declaration ng mga winners sa national polls, pero usap-usapan pa rin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At ang naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Laila de Lima and Attorney Chel Jokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyers yun na mahabang eksperyensya. Mga pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Bingbong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan de Lima. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senador de Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin, hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si de Lima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto dahil lamang sa recanted
testimony. Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, yung bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo. Merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madali sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pa lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganon ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's hindi ko lang attorney. Sigurado. Kasi di ba parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto tapos pinawalang bisa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte Suprema. So ayun mga kababayan, ang mga pahayag ni Attorney Salvador Panelo. Ayan, ang dating Chief Presidential Legal Advisor ni Pangulong Duterte. At ngayon ay kanya pong ibinahagi yung sinabi or pinadala sa kanya na letter galing daw po sa Court of Appeals na pinadala sa kanya ni dating Executive Secretary Mijaldea, itong walang visa ng Court of Appeals dito kay dating Senadora Laila de Lima, yung kanyang acquittal, mga kababayan, ay pinawalang bisa na ngayon ng Court of Appeals, mga kababayan. At laman pa naman ng mga balita nung mga nakarang araw na isa to si dating Senadora Laila de Lima at si Chel Jokno na kasama doon sa prosecution team sa impeachment laban kay BP Sara. Makakasama nila, mga kababayan, sila Congresswoman Jinky Luistro, sila Congressman Acop, si Congressman Chua, si Congressman Kit Flores, si Congresswoman Zamora ng San Juan, at iba pa, mga kababayan. So ngayon ay parang hindi na po yata matuloy itong si Senadora Laila de Lima dahil sabi nga po ni Attorney Salvador Panelo na baka ibalik po to sa mga proseso o sa dating proseso si dating Senadora Laila de Lima sa pagbalik doon sa mga hearing regarding po doon sa kanyang mga kaso na
hinaharap mga kababayan, no? Ayan, so mayroon nga yung related nga po dun sa illegal drug trade mga kababayan, yung mga kasong kinaharap niya. At pero pwede naman po daw dumulog itong si Senadora de Lima, no, doon sa Supreme Court mga kababayan regarding po dito sa naging desisyon ng Court of Appeals, no, itong acquittal niya na null and void na po mga kababayan. So ano pong opinion niyo dito mga kababayan? Ayan, so pinalabas ngayon ng CA or Court of Appeals, no, na null and void na po pala yung kanyang acquittal mga kababayan. So hindi nasunod daw yung mga proseso doon. So please comment down below mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.